Tuloy ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Martes, April 14. Ito'y matapos na hindi maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. May nakabinbin na 3 petisyong kumikwestiyon at nagpapatigil sa impeachment sa mababang kapulungan. Ayon kay House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, ilalatag na ang mga bagong ebidensya kabilang ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ni VP Sara Duterte. Aabangan din anya ang pagharap ng nagpakilalang bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Iginiit naman ng defense team ng pangalawang pangulo na bagamat may kapangyarihan ang mababang kapulungan na simulan ang proseso ng impeachment, may limitasyon din ito. Ayon sa komite, clarificatory hearings lamang ang kanilang isasagawa sa April 14, 22 at 29. Samantala, ibinunyag ni Ramil Madriaga sa isang permado niya na 3 pahinang handwritten letter na may petsang April 11, 2026 ang umano'y pagpayag noong 2021 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-running mate ang anak na si Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. for a plan of retaking the presidency from BBM by year 2025. Ito, ayon kay Madriaga, ay para si VP Sara only serve less than 4 years of presidency to make her still eligible to run as president by 2028. In the event that BBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered like impeachment, assassination by poisoning, or any other means, and by the use of people power that will be triggered by FPRRD with participation of active and retired AFP and PNP officers. Pagbubunyag pa ni Madriaga sa kanyang sulat, Malacanang Palace will be under siege where BBM's presidency will be inutile. BBM will be thereafter assassinated if he opted not to step down and do a self-exile to US. Sabi pa ni Madriaga. Si Madriaga ay nakatagdang humarap sa House Committee on Justice sa Martes, April 14, para magsalita tungkol sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. We will bring the blood back to the Vice President. Ibig sabihin, hindi na natin mapipigilan yung paglabas ng katotohanan. At whether she participates in it or not, it will continue tomorrow. Magandang araw po. Binubukas na po natin ang hapag para sa mga tanong. Magandang hapon po, Kong Terry Redon. Tungkol lang po doon sa sinabi ni Attorney Paulo Panelo, yung abogado ni VP Sara regarding sa perjury case against Ramil Madriaga. Ang sinasabi po nila is weakest link si Mr. Madriaga and gustong-gusto nila na mag-witness ito dahil parang witness sa side nila si Mr. Madriaga. Gusto nilang sa pagsasalita ni Mr. Madriaga sa Justice Committee ay lalo nang lalabas yung mga kasinungalingan at mapapatid siya sa sarili niyang mga salita. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, una po sa lahat, sino ba si Paulo Panelo dito po sa impeachment proceedings? Si Attorney Panelo po ay abogado lang po ng Vice President sa kanya pong perjury case. No? So, I don't think meron po siyang poder para magbigay po ng komentaryo doon po sa pagtakbo po ng defense panel strategy, no? Dito po sa usapin po na ito. No? So, ang dapat po nagsasalita dyan ay miyembro po ng Duterte Defense Panel sa impeachment proceedings. Hindi po yung abogado, dito lang po sa perjury case, no, para sabihin niya po na weakest link si Mr. Madriaga. Yun po yung una. Pero pangalawa at mas mahalaga, kung sinasabi ho nila na weakest link po si Mr. Madriaga, ang remedyo po rito, hindi po yung press con. 2 araw po yung April 14 hearings. No? Sabi nga ho ni Attorney Panelo, nagpapatawag ho silang press con ngayong araw po na ito para unahan na lang. Ito po magaganap po na April 14 proceedings, baka daw po may maniwala. Pero alam po ninyo, ang pinakamahalaga at pinakamabigat po sa totoo lang, no? Para ho pasinungalingan itong sinasabi po ni Mr. Madriaga, ay dapat po humarap ang pangalawang Pangulo sa April 14 House impeachment hearings po ng impeachment. No? Hindi po sa pamamagitan ng isang press conference ng kanyang abogado, hindi ho para sa impeachment, kundi para ho sa perjury case. No? Kasi nga ho, yun po talaga yung plataforma
para mabigyan ng pagkakataon ang atin pong pangalawang Pangulo na ilahad ang kanya pong depensa laban sa mga paratang sa kanya. At bahagi po rito yung pong paglalatag ng kanyang depensa laban kay Mr. Ramil Madriaga. Ibig sabihin ho, kung totoo ba o hindi po ito, pwede ho niyang gawin ito sa April 14 para wasakin po yung kredibilidad ni Ginoong Madriaga. Kaya nga, yun po yung panawagan ho natin. Sa atin pong pangalawang Pangulo, bukas po ang House impeachment hearing sa atin pong Vice President. Meron po siyang karapatan na maglahad po ng kanya pong ebidensya sa araw po na yon at sa mga susunod pong mga pagdinig. At kasama din po doon sa kanya pong karapatan ay yung pong karapatan po na maglahad ng mga depensa para ho questionin ang kredibilidad po ni Ginoong Madriaga. Salamat po. Yung sinasabi niyo po doon sa para maunahan and baka may maniwala. Ang sinabi din po kasi ni Attorney Paulo Panelo doon is puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. Ano po masasabi niyo dito? Well, alam po ninyo, yung pong House Justice Committee ay magpapatupad po ng kanya pong mandato, no? Dito po sa impeachment. So, ibig sabihin, kung very confident po ang pangalawang Pangulo at ang kanya pong abogado na weakest link po si Mr. Madriaga, di ko wala hong dahilan para matakot, wala pong dahilan para hindi po maglatag ng ebidensya laban kay Ginoong Madriaga sa araw po na yun. No, kasi yan naman po yung itinatadhana ng ating konstitusyon, ng ating pong rules, at nung lahat po ng mga umiiral po na jurisprudence, no, sa paglalatag po ng isang impeachment proceeding. Kaya nga, ang panawagan po talaga natin doon, magpakita na lang po ang ating pong pangalawang Pangulo, doon po niya ilatag ang kanyang depensa laban kay Mr. Madriaga at hindi po sa isang press conference ng kanya pong abogado 2 araw bago po ang April 14 na pagdinig. Huling tanong na lang po kung ano. Yung sinasabing weakness ng testimonya ni Madriaga na sinasabi nitong si Attorney Paulo Panelo ay wala daw pong mga detalye yung affidavit ni Mr. Madriaga na walang mga petsa, walang mas mahalagang mga detalye, kaya mahirap daw po itong i-verify. And ko-questionin talaga nila kung magdadagdag ng detalye doon sa Justice Committee. Well, Ano pong reaction niyo? Well, una ho sa lahat, wala akong pumipigil, no? Sa kahit sino, whether si Mr. Madriaga yan o kung sino man tao, na magbigay po ng dagdag pong mga detalye, no? Para magbigay ho ng aktual na katotohanan sa mga paratang. Wala akong pumipigil doon. At yun po yung unang kailangan punto na kailangan linawin, no? Pero pangalawa, at ito ho yung mahalaga rin po para sa atin pong pangalawang Pangulo at sa kanya pong mga abogado. Siyempre, while malaya po ang ating pangalawang Pangulo na humarap, no, sa atin pong mga pagdinig, siyempre pagka humarap po si Vice President Sara Duterte doon, she will be afforded all her rights. But again, in terms of their legal strategy po, she will have acknowledged therefore the jurisdiction of the House Committee on Justice in the impeachment proceedings and on her. No? So, ibig sabihin, yung kanya pong Supreme Court petition seeking to stop the House Committee on Justice from proceeding will be immediately dismantled. No? Kasi jurisdictional po yung question. So, in the moment na magpakita po ang pangalawang Pangulo doon, yung pong kanyang kaso sa Korte Suprema, I think, will be mooted entirely. Grabe. Ha? Grabe itong ibininyag ni Madriaga. Ha? May masama palang plano. Ano? Grabe pala ang masamang plano kay PBBM ng mga Duterte. Ha? Hanggang asasinasyon pala. Ito yung pagbubunyag ni Madriaga. Ano to ha? Sulat kamay niya. Sinulat niya. Kwinento niya yung kanyang mga nalalaman ni Madriaga sa kanyang sulat kamay. Ano yan? Actually, pag mga sinulat kamay, mas may pwersa yan. Mas matibay yan kaysa sa mga typewritten or computerized na. Ano? Kasi ibig sabihin,
Kung sinulat mo lang yan, kung sinulat mo yan, ibig sabihin talagang pinag-isipan mo yan at ikaw talaga ang gumawa niya kaysa sa yung tinype. O yan, ha? Pag-usapan na natin tong topic natin. Katulad ng nasabi ko kanina, mga kabunyog, itong anong ito, ay itong sinulat ni handwritten, kwininto ni Madriaga, nakasulat itong kwento niyang ito. Itong kwento niya ay kinikwento niya yung nalalaman niya tungkol sa plano ng mga Duterte na ang plano pala ng mga Duterte pagtakbo ni Sara na vice presidente ni PBBM, ang plano kalagitnaan mga taong 2025 papalitan na ni Sara si Duterte. Yan yung kanilang plano, masamang plano. Hindi papatapusin si Duterte. Kumbaga, hindi papatapusin si PBBM. 2025 pa lang, tatanggalin na, papalitan na ni Sara. At ang gagawin nila na paraan para mapalitan itong yan yung nakikita nyo sa background. Yung nakikita nyo sa background, yan yung sinulat ni Madriaga. Ang date ng na yan, sinulat niya yan April 11, 2026. So sinulat niya, kwininto niya yung kanyang nalalaman, yung mga nalalaman niya sa plano ng Duterte tungkol kay Marcos, na tatraidorin pala ang Marcos, hindi papatapusin si PBBM, pagkatapos ay papalitan ni Sara. Ito yung main nalaman. May pitsang 11 April 2026 ang naturang sulat. Ito yung bahagi, open quote. FPRRD mentioned to me about letting Marcos run along with Sara as presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from BBM by year 2025. Bahagi ng pahayag ni Madriaga. In the event that BBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered, like impeachment, assassination by poisoning, or any other means, and by the use of people power. So yan yung laman sa sinulat na kwento ni Madriaga. So ang nagkikwento ay si Madriaga. Sinulat niya yung kwento niya. Diyan pa natin makikita. Actually, mga kabunyog, binasa ko yung buong text. Binasa ko, English. Kaya talagang yung sinasabi na si Madriaga ay parang hindi magaling, hindi marunong. Ano ito mga kabunyog? Magaling yung English niya. Actually, yung grammar niya, yung construction niya, ng pagkakakwento niya, magaling. Anyway, ano naman talaga si Madriaga Law graduate. Actually, si Madriaga ay graduate ng law sa San Sebastian. Mga kabunyog, graduate si Madriaga ng law sa San Sebastian. Hindi lang siya nakapasa sa bar. Pero makikita niyo, nung binabasa ko yung kanyang, yung binasa ko yung kanyang pagkakasulat, magaling. Yung grammar niya, tama. At saka, hindi typewritten yung niya, yung handwritten niya talaga. Pag handwritten, ibig sabihin, siya talaga ang sumulat nun. At saka may mga corrections. May mga, tuloy-tuloy yata yung flow ng thought niya habang sinusulat niya yun. Tuloy sa aming mga abogado, kapag sinulat lang yung salaysay, mas magaling yun. Mas kapanipaniwala yung sinulat lang na salaysay. Bakit? Ibig sabihin nun, ikaw talagang sumulat. Kapag kasi naka-computerized na, tinype na, na yun? Baka ginawa na lang yun ng abogado, pinapirmahan na lang sa'yo. Pero ito, siya mismo ang gumawa. At ang sinasabi ni Madriaga,
talagang ang plano ng Duterte ay hindi papatapusin si PBBM. So, ang plano talaga nila dito, pipersahin si PBBM na mag-resign. Kalagitnaan ng term. Tapos, pag hindi talaga siya bumigay, pag hindi siya pumayag, ano yan? Gagawa ng mga extraordinary measures. Pag sinabing extraordinary measures, pipersahan siya, i-impeach siya, o kung hindi man i-impeach, hanggang assassination sa pamamagitan ng lalasunin. Ayon sa kwento ni Madriaga, yun ang alam niyang usapan. Kasi nandun siya nung nag-uusap, narinig niya yung usapan. Kumbaga, personal yung knowledge niya doon. Nag-uusap-usap sila. Naririnig niya yung pinag-uusapan. Kaya alam niya yung plano, sabi ni Madriaga. So, medyo mabigat ito, mga kabunyog. Bakit? Kasi, ibig sabihin, ito ay dagdag pang ebidensya doon sa pagtatangka ni Sara. Tas, di ba sabi niya, mayroon na siyang hinire na assassin na papatay kay PBBM, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez. So parang dito, sa kwentong ito ni Madriaga, ito? Pag kinunik mo yan, malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan. At saka, kung titingnan natin, itong mga sinabing ito ni Madriaga, separate pa ito doon sa sinabi niya tungkol sa confidential funds. Bukas kasi mag-a-appear si Madriaga, ang issue doon na isasalaysay niya yung tungkol sa confidential funds. Pero, kung gagawan niya ito ng panibagong affidavit, itong kanyang sinalaysay na ito, wala kasi ito doon sa nauna niyang affidavit. Yung kasing affidavit niyang nauna, yung sinumpaang salaysay niya, ang gagamitin lang doon ng Justice Committee yung tungkol sa kanyang salaysay sa confidential funds. Hindi ito tungkol sa confidential funds. Tungkol ito sa masamang balak ng Duterte kay PBBM. Ngayon, kumbaga lumalabas dito, may masama pala talagang plano ang Duterte kay PBBM. Kaya lang, ang sabi naman dito, kaya hindi nagmaterialize kasi unang-una, hindi nila makuha ang suporta ng mga kongresista, kaya hindi ma-impeach si PBBM. Hindi rin sila makakuha ng suporta ng tao, kaya hindi magawa ang people power. Kaya ito yung mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung bagong pagbubunyag ngayon ni Madriaga. Kaya itong pagbubunyag niyang ito, dagdag na naman ito. Dagdag. Kaya medyo na ito, grabe na ang magiging galit ng mga Duterte dito kay Madriaga. Kasi binubunyag niya na halos lahat ng nalalaman niya Binubunyag niya na, yung kasing kanyang naunang sinumpaang salaysay, November 2025 yun. Itong ginawa niyang ito na handwritten niyang salaysay, pero hindi pa kasi ito notarized. Handwritten pa rin pa lang ito, hindi niya pa ito sinumpaan Pero pwede ito na na dagdag niya na naman na sinumpaang salaysay laban sa mga Duterte. Ayan, mga kabunyog. Malamang papagawan siya niya ng sinumpaang salaysay at madadagdag ito sa kanyang mga salaysay na ginawa. Ngayon, ito kasing pagkakagawa niya, handwritten yan. Itatype na yan, pagka-type niyan, inonotaryo. Inonotaryo yan. Susumpaan niya yan nito ni Madriaga. Itong kaya pala ang kampo ng mga Duterte, makikita natin mga kabunyog, talagang ang sinasabi nila Panelo, hindi si Sal Panelo, yung anak ni Sal Panelo, si Paulo Panelo. Sabi ni Paulo Panelo, yan daw si Madriaga, wala daw yan, hindi daw yan weakest link. Yan yung term na ginamit ni Paulo Panelo. Weakest link daw yan. Hindi daw maaasahan yung yan. Mapapasubo lang daw ang complainants at ang Kamara, yung Justice Committee, kapag naniwala kay Madriaga. Kasi, hindi daw credible yan na testigo. Nagsisinungaling daw yan. Ngayon natin makikita,
Kaya pala sinisiraan ng todo ni Panelo, yung si Paulo Panelo, yung anak ni ano. Kaya pala sinisiraan kasi marami talaga pala itong nalalaman. O ngayon, isa-isa nang nilalabas ni Madriaga. Ha? Isa-isa nang nilalabas ang nalalaman. Kaya, kabaliktar ng sinasabi ng kampo ni Sara na mahinang testigo ito, yung pala matibay, marami pala talaga itong nalalaman. Mga kabunyog. Ha? At ayon kay Attorney Palad, ayon kay Attorney Palad, ano na, ready na si Madriaga. Ready na si Madriaga sa pag-testify bukas. Sa katunayan, halos nasa una si Madriaga. Tiningnan ko yung yung sequence o pagkakasunod-sunod ng magti-testify bukas. Ha? Ito, Ramil Madriaga's testimony nangunguna. Bakit nauuna? Kasi ang binigay kay Madriaga na oras para makalabas ng kanyang kulungan, ang grinant lang ng korte ay 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. Mga kabunyog. Kaya papaunahin si Madriaga na papaunahin siyang mag-testify itong si Madriaga bukas. Papaunahin. Pero sabi ni Attorney Palad, ready na daw. Ito yung sabi ni Attorney Raymond Palad. If Attorney Panelo insists on calling my client the weakest link, then the proper response is not rhetoric, but appearance. We challenge those making these claims, including Vice President Sara Duterte, to face Mr. Madriaga in the April 14 proceedings and answer under oath. We are ready. O yan ang linaw po ng sagot ni Attorney Raymond Palad. Kung ang sinasabihan niya ni Attorney Paulo Panelo ay weakest link itong si Madriaga, harapin daw ni Sara. Harapin ni Sara sa hearing bukas. Mag-appear si Sara under oath. Tapos kumprontahin niya itong si Madriaga. May karapatan naman si Sara na kumprontahin yan si Madriaga Para, kumbaga, doon pa lang, bukas pa lang, masisira na si Madriaga. Kasi kukumprontahin ni Sara sa kasinungalingan nito. Ay bakit daw hindi Bakit daw hindi a-appear si Sara? Kung talagang naniniwala sila, actually talaga tama naman yung punto ni Attorney Raymond Palad Kung si Madriaga talaga ay nagsisinungaling, kayang-kaya yan na durugin ni Sara bukas. A-appear siya. Tapos ipapahiya niya si Madriaga. I-expose niya na hindi yan credible at hindi totoo yan, nagsisinungaling yan. Tapos makukuha na kaagad ang simpatya ng ng publiko. At pag nakuha ni Sara ang simpatya ng publiko, yung mga members ng Justice Committee, na yan? Mauobliga na silang wag paniwalaan si Madriaga. Ganun sana kasimple yan Ganun lang yan kadali. Kung talagang nagsisinungaling si Madriaga at naniniwala si Sara na kaya nila itong durugin. Kumbaga, i-expose, ilantad si Madriaga hanggang sa mapahiya ito, hanggang sa masira ang credibility nito, hanggang sa hindi na paniwalaan. Di ba? Imaginein mo, naka-televised, naka-livestream, tapos ipapahiya ni Sara. Ipapahiya ni Sara. Kasi yan pwede namang isulat ni Sara yung mga questions niya. Tapos babasahin ng presiding na yung nagpe-preside si Congresswoman Beatrix Listro. Babasahin 'yun. Mai-expose si Madriaga doon. Pag na-expose si Madriaga, mapapahiya siya, wala nang kredibilidad 'yun. Ibig sabihin yung mga sinasabi niya kasinungalingan talaga. Yan sana yung tama diyan. Na pag niyan, paano ang pagdurog sa isang witness? Kumprontahin mo. Di ba? Kumprontahin mo yan. I-expose mo siya, malantad siya. Kaya nga, actually, ang inaakusa ay may right na i-confront ang witness laban sa kanya face to face. Totoo, pwede niya namang gawin yan doon sa Senado, sa trial. Pero maganda dito pa lang, sa House pa lang. Hubaran mo na si Madriaga. Yun. Di ba? Kaya,
sabi ni tama itong sabi ni Attorney Palad. Kung talagang mahina si Madriaga, mag-appear si Sara. Kung weakest link nga si Madriaga, mag-appear si Sara. Yan. Yan yung simpleng banat ni Attorney Raymond Palad. Ba't hindi siya mag-appear sa April 14? Harapin niya. Harapin niya. Di ba? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kapag sana humarap si Sara at mapahiya, malantad, mahubaran si Madriaga, wala na. Pwede nang ideklara ni Sara na, kita nyo? Kasinungalingan yan. Sinasabi niyan. Kaya lang, kung hindi a-attend si Sara bukas, paano mo i-expose si Madriaga niyan? Paano yan? Kaya, pag nagsalita si Madriaga, tapos na sasabihin na naman ng kampo ni Sara, pinabwelo kasi si Madriaga, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon sagutin ito. Sila naman yung hindi sumipot eh. Anyway, abangan natin, baka naman sumipot si Sara bukas. Pero ang layo na ng posibilidad yan. Ang layo na ng posibilidad na sumipot si Sara. Kaya ang sabi ni Attorney Raymond Palad, ang sagot niya kay Attorney Panelo, sabi niya, kung sinasabi niyo na weakest link si Ramil Madriaga, sumipot kayo. Pasiputin niyo si Vice President Sara Duterte. Humarap doon sa hearing. At pagharap, ayan, magandang doon magkakumprontahan. Diyan malalaman kung talagang nagsisinungaling si Madriaga. At kung totoo nga, nawala itong kredibilidad. Kasi lalo na ngayon, may linabas na naman na dagdag na pasabog si Madriaga. Matindi yun. Matindi yun. Kinasuhan na si Madriaga ng cyberlive. Kinasuhan na ng perjury. Hindi naman natakot eh. Hindi naman natakot. Lalo pang dinagdagan ang kanyang nalalaman. 'Di ba? Kaya ibig sabihin, yung mga kasong isinampa sa kanya, kinasuhan siya ni Sara, kinasuhan siya ni Manscarpio. Hindi naman natakot si Madriaga, oh. Sinulat kamay niya pa nga ang kanyang salaysay. Kaya ito mga kabunyog? Wala. Talagang yung mga ginagawa ng kampo ni Sara na sirain si Madriaga, hindi uubre. Kasi simple lang naman sana ang pagsira kay Madriaga. Ang makakasira mismo kay Madriaga ay si Sara. At ang paraan ng pagsira kay Madriaga, umattend si Sara sa hearing, kumprontahin si Madriaga. Tapos yan. Wala na yan. Mapapahiya yung mga kongresista na yan. Mapapahiya yung sila Jokno, sila Leila de Lima, sila Beatrix Sulistro, sila Ridon. Mapapahiya yan. Yun ang yun ang tamang moment o pagkakataon para maklear ni Sara ang sarili niya. Yeah? Kung talagang totoo na nagsisilungaling si Madriaga, yan eh. Diyan pa lang makukuha na ni Sara ang simpatya ng publiko. Makukuha niya na ang simpatya ng mga tao dyan. Kapag nakuha niya ang simpatya ng mga tao, kahit yung mga members ng Justice Committee, mahihirapan ng ituloy pa rin ang impeachment ni Sara. Kasi, parang nabindicate na si Sara eh. Yan yung Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, tinanong si Congressman Terry Ridon, ano daw bang masasabi ni Congressman Terry Ridon doon sa sinabi ni Panelo, si Paulo Panelo. Alam niyo kung anong sagot ni Congressman Terry Ridon? Simple lang ang sagot ni Congressman Terry Ridon. Sabi ni Congressman Terry Ridon, sino ba yan si Panelo? Bakit? Sino ba siya? Anong role niya dito sa impeachment? Yun ang sagot ni Terry Ridon. Ay, ang ingay-ingay daw ni Panelo, laging nagpapa-interview kung ano-anong sinasabi. Bakit? Ano daw bang role niya sa impeachment? Bugado ba siya ni Sara sa impeachment? Hindi naman O bakit siya nagko-comment tungkol sa issue sa impeachment? Sabi ni Congressman Terry Ridon, ang alam niya, bugado ni Sara si Panelo doon sa perjury case o sa cyber libel case. Pero hindi sa impeachment. So hindi siya dapat nagko-comment sa impeachment, kasi
wala naman siyang wala naman siyang alam tungkol dyan sa bagay na yan. Kasi saka, wala namang weight yung kanyang mga sinasabi. Kasi hindi naman siya abogado ni Sara sa issue ng impeachment. Mabuti kung ang nagsasalita ay yung mga abogado ni Sara sa impeachment. Ay bakit ang ingay-ingay ni Paulo Panelo? Hindi naman siya ang abogado ni Sara sa impeachment. Ha? Walang ha? Walang karapatan na mag-comment si Panelo sa issue ng impeachment. Kaya kung sinasabi ni Panelo na weakest link si Madriaga, wala siyang karapatan yan kasi hindi naman siya abogado ni Sara sa impeachment. Ano naman kung ganun ang comment ni Panelo, pakikinggan ba yan ng Justice Committee? Hindi naman yan i-consider ng Justice Committee kasi ang comment niya ay hindi naman bilang lawyer ni Sara sa impeachment. So ano naman ang niyan? Hindi naman bibigyan ng weight yan. Hindi naman yan bibigyan ng importansya ng Justice Committee kasi yung nagsasalitang abogado hindi naman naka-enter yung kanyang appearance. Kumbaga, hindi naman siya reflected doon as lawyer ni Sara doon sa impeachment. Kaya walang yan. Ang ngayon, ang sinasabi ni Congressman Terry Ridon, ito mga kabunyog, si Madriaga, handang-handa na. Kaya ito, papa-appearin nila doon sa hearing bukas. At ito pa nga ang mauuna. Naka-ready na si Madriaga at mayroon pa ngang mga bagong mga hayag na nilabas o ibinunyag. Pwede pang gawanan niya yan pwede pang gawan ng panibago na namang sinumpaang salaysay. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, talagang natataranta ang kampo ni Sara tungkol dito kay Madriaga. Lahat ng mga binibiran nila nitong nakaraang mga araw, si Madriaga. Pag walang impact yung testimonya ng isang tao, i-ignore mo na yan. Dito hindi. Hindi naman ini-ignore nila Sara. Pati nga yung asawa niya, nagkaso pa kay Madriaga. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang totoo dito, kahit ano pang sabihin ni Sara, saka ni Atty. Panelo, ang malinaw dito, natataranta sila. Lalo pa ngayon na marami pang mga bagong ibinunyag itong si Madriaga. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Abangan na po natin bukas na ito. Unang magti-testify si Madriaga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.